Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako kay Baarde at may content na naman ako regarding kay Tito Norms. Si Baarde po ay matagal ko ng nakaharap yan. Most of you siguro napanood na yung debate namin, no? Kilala itong taong ito na nag-iimbento ng sinasabi niya. 'Di ba, Baarde. So, meron siyang hamon, no? Actually, si Sariola yung naghamon sa live ko. Hindi ko dinilit yon, hinide ko kasi may mga sensitive na information na nasabi si Sariolen dun eh. Kaya hinide ko. Pero yung hamon ni Sariolen, kasi si Sariolen na kausapin mo, wag ka dyan mag-ano. Kasi hindi naman kami aware sa ginagawa mo dyan sa channel mo. Di ba? Naalala mo, Baarde? Nung kaya tayo nagkaharap dahil pinuntahan mo ko, pinupuntahan nga kita dati, ang ginagawa mo, binablock mo kami eh. Pag pupunta kami sa'yo, ikaw ang pumunta sa platform ni Sir Yulen or i-PM mo si Sir Yulen kung kailan kayo maghaharap. Hindi ganito na sa mga tropa mo ikaw nagdadadaldal. So meron siyang sinabi, no? Meron sinabi si Baarde. Si Attorney Baarde. Attorney ang tawag ko dito eh. Kasi maalam ito eh. Maalam ito daw sa batas. So, pakinggan natin to, no? Pakinggan natin to. Wait lang. Kaya ano na sila dyan, dead end na sila dyan eh. Hindi nila kayang explain yan. Kaya iniiwasan niya ni Bungo, iniiwasan niya ni Eugenius, iniiwasan ni Yulen. Walang gustong mag-topic niyan. Eh ngayon, ninahamon ko sila, dinilit pa nila yung challenge, passport. Eto, ina-explain niya, lack of interest, failure to prosecute. Either way, wala silang ebidensya to prosecute. 'Di ba kasi kung may ebidensya ka, 'di ba? Ipoporso pa rin niya ng korte, ng prosecutor. Kung ayaw nyo, magtatalaga ang korte ng prosecutor. 'Di ba? Yung government prosecutor. 'Di ba? Kahit sumalikod ka kasi ang crime of the state yan, hindi naman private yan eh. Kung hindi yan eh, crime of the state. Hindi pwedeng hindi tuloy yan kasi peke yan eh. Kailangan mapatunayan na peke. Hindi, wala silang ebidensya na peke. So, pinermanent dismissal na ng judge. Permanente. Sabihin, sigurado yung judge na totoo to. Kaya hindi na kayo pwede magsampa pa ng kaso. Kasi, napatunayan na netong tao na ito na totoo yung kanyang passport. Saan mo na pulot na napatunayan na totoo yung passport? At ang sabi mo dito, Pinermanent dismissal na ng judge. Permanente. Sabihin, sigurado yung judge na permanent dismissal daw kasi sigurado na yung judge totoo to. na totoo. Pero nasa amin yung papel, Attorney Baarde. Sorry, attorney pa rin ang tawag kasi syempre nire-respeto kita bilang attorney mo. Ito, kinrap ko, no? Kinrap ko. Nasa amin kasi yung papel eh. At 100% ako na sablay-sablay yung sinasabi mo. So ito yung sinasabi kasi sa papel. Wala naman sinasabi dito na kaya dinismiss ay siguradong totoo yung passport. 'Di ba? Unang-una, wait lang, basahin muna natin dito. Nakalagay dito, no? The provisional dismissal of offenses punishable by imprisonment not exceeding 6 years of fine. Hindi pala. Ito pala. Sa may bandang baba, sorry. As record would show, this case was provisionally dismissed on 23rd September 2022. Or for more than a period of 1 year already without the prosecution having taken any action to revive the instant case. Yung prosecution daw, walang ginawang action. Further, the complainant's continued inaction of the case amount to his lack of interest
to prosecute the case, thus permanent dismissal is in order. 'Di ba? Lack of interest. Saan mo nabasa dito na kaya dinismiss napatunayan totoo yung passport? Ano, inisip mo lang? Kaya nga dinismiss ito nga yung reason Ito nga yung reason yung complainant's continued inaction daw of the case. Hindi naman sinabi dyan na kaya na-dismiss ay napatunayan totoo ang passport. Ano ba? Okay, sige. For the sake of argument, no? Since alam na alam mo yan, di ba? Hindi ko ilalabas ang buong papel. I-discuss mo sa amin kung paano naging takbo ng kaso. I-discuss mo sa amin. Yung sinasabi mo dito na wait lang ha. Yung kailangan mapatunayan na peke. Wait lang ha. I-ano natin ha. Kasi wala sa papel ito mga sinasabi mo So malikod ka kasi ang crime of the state yan, hindi naman private yan Kung hindi yan crime of the state. Hindi pwedeng hindi tuloy yan kasi peke yan Kailangan mapatunayan na peke. Kailangan daw mapatunayan na peke. Ito naman ang tanong ko sa'yo, saan mo nakuha na kailangan mapatunayan na peke? Ayon dun sa takbo ng kaso. At anong particular dun sa passport law ang na-violate? Kasi marami yun madaming section dun Anong particular dun sa passport law ang di umano'y na-violate ni FLM? Alam mo ba? Mukhang alam na alam mo Pa-discuss naman sa amin. Kasi ibang-iba yung sinasabi mo dito sa papel na hawak namin. Bago kita sagutin, bago kita kalusin, i-discuss mo sa amin kung alin ba yung sinampang kaso sa passport law, alin dun sa mga nakalagay doon ang na-violate nung idol mo. At maniwala ka sa akin, ipapahiya kita na hindi mo alam. Dito pa nga lang sa sinasabi mo na to Dito alam ko ang technique nito Ang mangyayari, ang technique ni Baarde kasi, i-discuss namin, tapos yung narrative namin, i-twist niyan. Hahanapan niya ng lusot. Ngayon, since sinasabi mo dito na kailangan mapatunayan na peke, ano ba yung na-violate ng idol mo na isinampa sa kanya? Under the passport law. Kasi marami yun Di ba? Hindi tuloy yan kasi peke yan Kailangan mapatunayan na peke. Wala silang ebidensya na peke. Sige. Okay. Basta i-discuss mo sa amin ha. Ano sa passport law ang na-violate niya para sabihin mo na kailangan mapatunayan na peke. Yun lang. Ayoko muna mag-show ng card kasi baka mamaya mapaghandaan na itong mokong na to Pero ang patunay, nasa amin yung papel. Pinakita ko sa inyo, di ba? Kinrap ko lang kasi baka mabasa niya yung detalye at biglang makaisip siya ng palusot. Di ba? Ito yung patunay na nasa amin yung papel. Yan. Kinrap ko lang kasi may mga detalye dyan na hindi tumutugma doon sa sinasabi ni Baarde. Yan Attorney Baarde, paki-discuss alin ba doon sa ilalim ng passport law yung na-violate ng idol mo na sabi mo na dismiss. Alin doon? Tsaka asan may kopya ka ba para masabi mo na kaya na-dismiss ay napatunayan na totoo? Kasi nakalagay dito, Ito nga yung reason Now, kung matigas ang ulo mo na, hindi, kailangang ipakidiscuss na lang. Total, mukhang maalam ka Pakidiscuss ha. Para kami matuto din. Matuto din sa ililecture mo sa amin. At tatanungin ka namin bakit ibang-iba yung sinasabi mo dito sa papel na hawak namin. Di ba, men? Next issue. Ito, medyo sasagutin ko ng buo to.
Pero ito ha, nakaabang ito yung sa passport law. Kasi sabi mo, inuulit ko ha, yung sinabi mo kasi, napatunayang totoo eh. 'Di ba? Ngayon, pinapadiscuss ko, inuulit ko ha, pinapadiscuss ko sa'yo, alin under sa passport law ang na-violate ng idol mo, na kinaso sa kanya, na na-dismiss. Siyempre, magre-research ka na doon. Pagtingin mo ng passport law, putya, ang dami pala nito. Alin kaya dito yun? Ay, nako. Barde. Oh, next. Ano pa ba yung ano? Ito, may pinapakita ka dito, ito malaking pagkakamali mo. Hindi ka nag-iisip na lahat ng file meron kami. Oh, i-play natin itong sinabi ni Attorney Baarde. Di ba sinasabi ko kasi sa inyo, huwag nyo nang pansinin ito eh. Magmumukhang siramplaka lang kasi ako dito na paulit-ulit. Nakaharap ko na ito. Ay, patunay ha, ito. Nakaharap ko na yan. Nagyabang sa akin yan. Nakipagpustahan pa nga yan eh. Na meron daw siyang birth certificate na may pirma daw ni Pacifico. O, play natin to ha. Ito yung paghaharap namin noon, I think 2022 ba to? Ano ba, Arde? 2021? 2022, 2023. Mga around that time. Di ba sinabi mo dati pirmado? Hindi, wag ka muna na. Narinig ko sa dalawang tenga ko, sinabi mo yung birth certificate ni FLM pirmado ng mga magulang niya, tama? Oh, Oh, anong patunay mo na pirmado ng magulang yung birth certificate niya ng FLM? May ipapakita ka? Ako may ipapakita ako, walang pirma. hindi, pupusta ka ba? O sige, ipapakita. Pumayag ako ha. Tama, pirmado ng magulang ha ni Pacifico. Oh, Oh, 'di ba? Sabi mo, umuo ka na may pirma ni Pacifico yung birth certificate. Tama? Ulitin natin ha. oh, Oh, anong patunay mo na pirmado ng magulang yung birth certificate niya ng FLM? May ipapakita ka? Ako may ipapakita ako, walang pirma. hindi, pupusta ka ba? O sige, ipapakita mo, pirmado ng magulang ha ni Pacifico. Oh, O sige, at may papakita. Yun ang sinabi mo dati. Pero natapos ang debate natin dyan, wala kang pinakita na pirmado ni Pacifico. Now, meron kang pinapakita dito, niloloko mo yung mga yung mga nakikinig sa'yo. Manloloko ka talaga, Baarde. Sagad sa buto ang kalokohan mo. O, play natin to ha, itong sinabi mo. Pakitaan kita ng picture. Oh. Wait lang nga, natin. Pakitaan kita ng picture. Oh. Oh, ayan oh. Metropolitan Trial Court. Oh. Francis Leo Marcos. 30,000, 36,000 pesos. Land Bank. Oh. Oh, ang kaso niyan, anti-passport law. Ayan oh, pay to order, Francis Leo Marcos. Tabo, bobo ka pa? Anti-passport? Ano? Anti-bawal ang passport sa atin? Passport law lang yun, tanga. Anti-passport. Tinan mo yung pinaniniwala nyo, tanga. Anti-passport daw. Ano, may pinagbabawalan na passport sa atin? Passport law lang yun. passport law. Ibig sabihin, yung passport niya ay legit. O, diyan kami bumabase. At bumabase kami, nakakandidato siya ng Francis Leo Marcos, nakakuha siya ng passport na Francis Leo Marcos. At nanalo siya sa anti-passport law. O yan ang base namin. Hindi yun, sinabi mo, sinabi lang ba na Marcos, maniwala ka na? Oh. Sinabi lang ba? O may record? May record siya. Oh. May birth certificate siya. Okay. Tanga. Di ba? Tanga nito. May hawak nga kaming birth certificate. Oh, may hawak daw siya. Tandaan nyo ha, ang unang sinabi niya sa akin, pirmado daw ni Pacifico yon, yung hawak niya. Niloloko kayo talaga nito eh. Ginagago nyo lang eh. Ayaw nyo lang paniwalaan eh. Oh. O, Pakita Francis mo na. Leo Marcos eh. Edralin ng tatay eh. O, Pakita mo na ano yung... bumabase lang kami sa sinabi? Oh, pakita mo. Anong palagay mo sa amin? Tangang kagaya nyo? Taka ka talaga. Meron kaming Oh, hawak. yan, oh. May pinakita ka dito. 'Di ba? Ang ini-encircle mo diyan, Pacifico. Tama? Ako, yan oh. Mm. Oh,
Ayan na, ano nakalagay dyan? Oh. Oh, Francis Leo Antonio Marcos yan. Bawal ang pakita yung ano eh. Anong bawal? Anong bawal ipakita? Bawal ipakita kasi itong pinapakita mo, ano to? Peke to. Ito yung peke. Ipapatunayan kong peke, ha? O, mga nakikinig. Wild. O, pati ito nagko-comment na to, no? Lenny Travel Flows. Patutunayan ko itong pinapakita ni Baarde ay peke. Kasi may file kami niyan eh. Tandaan nyo yung forma ng pagkakapicture ha. Tabingi ha. Tara mo ha. Ang nakalagay dito, Duntogan, Baguio City, Pacifico, Edrelin Marcos. Ito daw yung proof niya. O, Francis Leo Antonio. O, sino yon? Pacifico Edralin Marcos. Yon yung tatay niya dito sa birth certificate. O, paano mo sasabihin mo na bumabase lang? Okay, sige. Ipakita natin buo. Ayaw niya ipakita yung buo nito eh. Ipakita natin yung buo. Ipakita natin yung buo. Wait lang ha. Tingnan niyo yung forma nitong birth certificate patagilid ha. Paganyan. Kasi dito kinuha ni Baarde yan. May file kami niyan. Ito kasi yung kinuha ng NBI na pinang-apply niya ng passport noon. Ito yung original niya, no? Tingnan mo to. Patabingi din. O, dito mo kinuha yan, di ba? Ayaw mong ipakita ito. Paano ba i-zoom to? Ayaw mong pakita to kasi walang pirma si Pacifico dito. Ayan yan, oh. Oh. Francis Leo Antonio Marcos. Dontogan, Baguio City. Tignan mo yung pagkakatype ng Dontogan, Baguio City. Same na same nung pinapakita ni Baarde. Ito yan. Ito yung peking birth certificate na nakalkal ng NBI nung nag-apply siya ng passport. Sana ba yun? Wait lang ha, na-i-close ko. Balikan natin yung video ni Baarde. Yung sinasabi niya, ito yun eh. Kinrap mo lang eh. Walang hiya ka, manluloko ka. O, ito yung pinapakita ni Baarde, oh. Pakita kit. Ano nakalagay dyan? Diba? Nakita niyo yan? Yung Dontogan na yan. Dontogan. Diba ganyan ang pagkakatype? Medyo malabo pa itong una eh. Nag-overlap, diba? Ito yan eh. Ito yung kabuuan niya. Ito yung peking birth certificate. Yung pinagmamalaki ni Baarde, yan yung peking birth certificate na pinang-apply ng passport. Ito. Yan. Tinan mo doon sa may part, di ba? Ito yon Baarde. Dontogan, yung may overlapping din, oh. Di ba? Itong part na to, na sinirkilan mo. Yung Pacifico. Ito yan. Walang pirma ni Pacifico yan. Fake ito. O, paano ko nasabing fake ito? Ito kasi yung ito kasi yung birth certificate niya na Baguio City na pinang-apply sa passport. Diba? Ang tanong, bakit tinanggap yan? Ano nakalagay, oh? Baguio City. Diba? Yung location niya. Municipality na rehistro sa Baguio City. Mamaya i-discuss natin na at ibang-iba itong birth certificate na pinakita mo sa pinakita mismo ni FLM. Ito yung pinang-apply niya sa passport eh. Kaya nung pag titingnan mo yung passport ni ni idol mo, wait lang ha. Puta na, nako-close ko yung yung screen. Kaya tuloy pagka tiningnan mo yung passport na finiflex nung idol mo, ito, Baguio City. Yan o, Baguio City. Baguio City, nakikita mo? Tsaka ang birthday niya dito, 29/1979.
Di ba? Pero bakit ganun Baarde? Wait lang ha, establish muna natin na itong pinapakita ni Baarde na to, na birth certificate ay peke. Saan na ba yun? Ito, establish muna natin na itong pinapakita ni Baarde na to, na kinrap niya, na hindi niya pinakita ng buo ay peke. Kasi ito nga yung Baguio City eh. Baguio City. Pacifico Edrel Marcos. Ayan o, yung Remedios Carino Antonio. Di ba, nakikita nyo? Remedios Carino Antonio. Pacifico Edrel Marcos. O, paano natin nalaman na peke yan? Nung inimbestigahan kasi na NBI yan, di ba ito yung timeline, ano? Yung passport niya, tiningnan nila yung pinang-apply doon sa passport. Nakita itong birth certificate na to. Chinek ngayon ng NBI sa PSA. Paano ba ma-zoom out to? Ayan o. Ayan o. To whom it may concern. We certify. Pinakita ko na sa iyo Baarde to nung nagdebate tayo eh. 'Di ba? Hindi mo lang talaga inabsorb. We certify that we do not have any personal birth of Francis Leo Marcos, date September 29, 1979, Baguio City, Pacifico Bala. Ito yung tandaan niyo yung details nito ha. Place of birth, Baguio City, 29. Walang record nun. Nung FLM na birth certificate na yan. Ang sasabihin nyo naman dito, National Statistics Office pa yan. Luma na yan. 'Di ba? Dapat PSA. Napaghandaan ko na rin yan. Maniwala ka sa akin. Kumuha kami ng hindi naman ako kumuha pero may kumuha ng pinaka-recent. Ito, PSA na to ha. Philippine Statistics. Wala di record. To whom it may concern, will certify that Francis Leo Antonio Marcos, who is allegedly born on September 29, blah, 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 Baguio City, Pacifico Edrel Marcos Remedios, does not appear in our... ganyan. Basta hindi nag-appear. Pakipost na lang. Basahin nyo na lang kasi sa screen lang to pinicturan eh. 'Di ba? Ito this certification based on the records of 1945 to 2016. Wala. Okay na? Now, bakit nagkaroon ng birth certificate si FLM ngayon? 'Di ba? O panoorin mo to Baarde, ibang-iba ito doon sa birth certificate na ito yung ganito lang ang certificate na meron ng idol mo. Yung ito ha, ibang-iba ito do sa pinakita mo sa mga follower mo na birth certificate. I-refresh muna natin. Walang audio eh. Yung araw na sasagutin kita. Oh. Pinang ina mo. Oo. Ito ang birth certificate ko. Bakit iba itong pinapakita ng idol mo ngayon? Ang detail na itong birth certificate ng idol mo, Baarde, siya mismo ang nag-present niya na. Tingnan mo, this, date of birth ito December 29, 1979. Tapos ang place of birth, Tarangnan, Western Samar. Ngayon, ang tanong, bakit iba ang detalye ng birth certificate na to doon sa passport ng idol mo na ang nakalagay September, wait lang ha. Ito ang passport ng idol mo. Bakit ang nakalagay dito sa passport ng idol mo 29 September 1979. Tapos sa Baguio ang kapanganakan.
Well, kanina, pinangunahan mo na kanina, no? Totoo yung passport. Eh, magkaiba dito sa birth certificate. So, alin dyan sa dalawa, may peke dyan. Mamili ka na lang kung alin dyan ang peke. Pwedeng ito ang peke, pwedeng ito yung peke, o parehas na peke. Kasi meron kaming birth certificate ng Norman Mangusin, yun talaga, pirmado yun ang magulang niya. Papakita ko sa inyo. Yung Norman Mangusin na birth certificate. Wait lang, kakalkalin ko lang sa namin. Ito yung legit, ito yung may pirma. Wait lang ha. On the spot kasi ito, kaya matagal eh. Wait lang ha. Ayan, ito. Ito-download ko lang at isi-send ko doon sa... Kaya sabi sa inyo, pag magtatanong kayo doon sa kumpletong pinapakita, hindi yung tinitingi-tingi kayo para mag-fit doon sa narrative na gustong ipalitawin. O paano yung baarde? Paano mo masasagot yon? O ito ang legit. Ito talaga yung may pirma. O, basahin mo. Putya, paano ba ma-zoom to? Ayan o. Norman Mangusin. O, may pirma ni Remedios A. Mangusin. Ang tatay niyang Gilbert eh. Sorry, malabo masyado. Ayan o, Gilbert Mangusin. Pirmado yan, men. Ayan o. Ano ba? Ito yung legit na birth certificate, idol mo. Nakalagay dito sa taas, Norman Antonio Mangusin. Yan ang nadiskubrehan. Diba? Kapag kami ang nagpe-present, completos recados. Sinasabi ko sa iyo eh. O paano nagkaroon ng paano, ito yung tanong ko sa iyo noon pa. Ito yung tanong ko sa iyo noon pa eh. Late register ito eh. Nakikita mo dito, December 1979 ito, niregister daw. Biruin mo, the time na pinanganak siya, narehistro agad. December 29, 1979. Anong araw yung December 29, 1979? Wait lang ha. Day. December 29, 1979. Tingnan mo ha. Nung time na yan, Saturday, paano narehistro nung Saturday yon? December 29, 1979 was a Saturday. Hindi ka ba nagtataka doon? Ano ba, Arde? Magtatanga-tangahan na lang ba tayo para makapanloko ka ng mga nanonood sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Tapos ang kapal ng mukha mo na paano nagkaroon? Ito ha, ito yung i-replay ko na naman yung debate natin dati. Ito pa yung sinabi ni Attorney Joni. Ang sabi kasi na reporter dito, ito yung hindi mo pinapakinggan sa akin. Kaya pag nagkaharap ka sa akin, ang technique mo kasi barahin ako ng barahin eh. Hindi mo ko pinagsasalita eh. O, i-play natin to ha. Ito yung old debate natin na hindi mo pinakikinggan. Pero kung bakit ngayon lang lumabas yan? Dapat before pala ng Tanong bakit daw lang ngayon lumabas yan? Tinanong si Attorney Joni, kilala mo si Attorney Joni, di ba? Abogado ng FLM. Bakit may pinapakita siyang birth certificate kasi noon? Ang sabi ng reporter, bakit ngayon lang nilabas yan?
Bakit ngayon kasi tapos na daw yung pag-present ng NBI ng kanilang test? Pero kung bakit ngayon lang lumabas yan? Di ba? Ang tanong ng reporter, bakit ngayon lang lumabas yan? Yung birth certificate na yan. Ito yung dahilan ni Attorney Joni. Dapat before pala ng Tanong, bakit daw lang ngayon lumabas yan? Ito sagot ni Attorney Joni. dapat mo napakita. Ano kaya naging problema natin? Ba't hihintay natin ng ilutan yung birth Kaya certificate? sinasabi nila noon na may mga cases kasi noong panahon na may mga na-register na birth sa local civil register pero hindi na-forward sa NSO. Di ba? May mga senaryo daw kasi noon na may mga registered daw sa local civil registry na hindi daw na-forward sa NSO. Ang tanong ko, kung ngayon lang na-forward yan, ngayon lang nung 2021 na hawak ni Attorney General, ano yung pinang-apply niya ng passport? Na birth certificate? Itong peke na to. Di ba? Pakita natin uli ha. Itong peking birth certificate na to na walang record sa PSA NSO. Yung pinapakita mo, yan. Ito yung pinang-apply niya. So nasasagot na natin at nung nakapag-apply siya ng passport diyan, ang tatanong niya, bakit tinanggap yan? Peke yan. Kasi nga, yung sinasabi nating presumption of regularity, kapag pinasa mo yan sa DFA, basta mukhang birth certificate yan, hindi naman pagkakaabalahan na tatawagan pa ang PSA, oy, totoo ba ito? Itong birth certificate na to? Hindi na sila magaganon. Ito yung sinasabi na presumption of regularity. Nakalusot ito sa DFA at yung passport niya na DFA, nanganak na ng ibang ID yun. Yun na yung ginamit niya pang-apply sa LTO, pinang-apply sa National ID. Nakukuha niyo na. Ang problema, Baguio City ito. Baguio City. Ito yung walang record. Kahit nga tinanong nga yung local civil registry ng Baguio, walang record yan eh. Basahin mo. Pati yung mismong Baguio, tinanong, walang record yung FLM na yan. Paano yung i-screenshot mo na to, Baarde. Kompleto kami niyan, anak ng patola. Ikaw lang naman ang walang pinapakita. Ba't ayaw mag-zoom? Ito, noong July 27, 2020, we certify that this office has no record of birth of Francis Leo Antonio Marcos, who is alleged to have been born on 29 September 1979 in this city, municipality, from parents Pacifico Edralin Marcos and Remedios Carino Antonio. Hence, we cannot issue as requested a true copy of his or birth certificate of live birth or transcription from the register of birth. We also certify that the records of birth for the year 1979 are still intact in the archives of this office. Ayan, kontakin mo yan kung sino yan. Binayaran pa nga ng 60 pesos yan eh. Ayan Kaya itong pinapakita mo na to na pinaglululoko mo yung mga nanonood sa'yo, peke ito. Kinakrap mo pa ha? Kinakrap mo pa, ginagago mo pa yung mga nakikinig sa'yo ha. Ito na yung buo wild. Alam ko, manonood ka rin sa akin. Ayan screenshot mo na yan. Walang pirma si Pacifico dyan. Ito yung pina-check sa local civil registry ng Baguio, sa PSA, sa NSO. Walang record. Okay na tayo. Ito yung pinapakita ni Baarde sa inyo. Ibang-iba sa pinakita ni idol FLM nyo. Yung idol ng FLM nyo, late registration eh. Ito ganito ang format eh. Ibang-iba doon sa pinakita ni Baarde eh. Sino sinungaling? Si Baarde itong idol nyo. 'Di ba? Pakinggan nga uli natin to. May recording na nga yan tapos tatanungin pa sa akin ni Baarde, asan sa recording yung binanggit na FLM? Sino pa ang inuutusan ni FLM doon na ayusin ang birth certificate? Taka lang eh. Ewan ko ba?
Kinang ina mo. Oo. Eto, ang birth certificate ko. So, late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi Kasi kung mapapansin mo dito, Baarde, oh, yung sa pinipresent mo na yan, parehas yung, ano eh, yung birth date tsaka date of registration eh. Tsaka dito, napapansin mo, nagbago na yung, ano, yung name ng nanay niya, Remedios Baking Antonio na. Doon sa pinipresent mong kaninang peke, Remedios Carino Antonio. Dito, Remedios Baking Antonio na ang name nung ano. Well, kung titigasan nyo pa rin ng ulo na maniniwala kayo kay Attorney Baarde, di go ahead. Di ba? Ako, effort na effort ako magbigay ng patunay sa inyo, eh bahala kayo. Kung mas paniniwalaan nyo yung nagpapakita sa inyo ng mga kinrap, na ano, doon kayo maniwala, ako na magsasabi. Pero ang hinihiling ko, i-discuss muna ni Attorney Baarde yung sa passport law. Yung paano niya nasabi na napatunayan totoo. Ano yung violate ni FLM doon sa passport law ayon doon sa nagsampa sa kanya ng kaso. Yun lang. So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.